Nakikita ng Diyos ang puso mo at walang taong makakalinlang sa Kanya. Nakikita ng Diyos ang tunay na pagkatao ng bawat isa. Nilikha niya tayo bago pa man magkaroon ng panahon. Itinalaga niya tayo. Pinili niya tayo mismo. Siya ang pumili sa atin. Kung tatanggapin natin ang pag-ibig niya na lagi niyang ibinibigay, palagi niyang inaalagaan tayo, ang diablo'y pumaparito para pumatay, magnakaw at sumira. Ang diablo'y naparito para pumatay, magnakaw at sumira. Uulitin ko pa. Ang diablo'y naparito para pumatay, magnakaw at sumira. Ano ang pumipigil sa diablo? Pakinggan niyo ito. Ano ang pumipigil sa diablo na patayin kayo mga kapatid? Dahil may kapangyarihan ang diablo. Sandali lang, may kapangyarihan ang diablo. May kapangyarihan ang diablo. Awa ng Diyos yan kahit di natin siya pinaglilingkuran, di ba? Ngunit ang kamay ng awa ng Diyos sa ating buhay ang dahilan kung bakit hindi tayo kaagad mapahamak o mapatay ng diablo. Kung wala ito sa bawat tao sa mundo, papatayin lang ng diablo ang lahat. Ito ang pag-ibig ng Diyos, naiintindihan mo? Siya ang unang nagmahal sa atin at tayo'y dumating sa pagkaunawa ng awa. Awa. Kung hindi mo maunawaan ang awa ng Diyos sa iyong buhay, na siya ang unang nagmahal sa iyo, na di ka nakaligtas dahil sa swerte lang, di ka ganun kagaling, walang ganun. Ang awa ng Diyos ang dahilan kung bakit ka buhay pa, gets mo? Oo, lahat tayo may kwento. Naranasan ko ang mga masasamang bagay. Nagawan ako ng mali, inaabuso, ito't iyon, lahat na. Alam mo yon, pero wala sa mga yan ang tunay na ako. Dati nabuhay ako sa panlilinlang, nagsusuot ng ibang pagkakakilanlan. O inabuso ako, gumawa ako nito't yon, at pumatay, nagpakamatay, ng atake, di ba? Pero peke lang iyang mga pagkakakilanlang yan na sinusuot ko noon, sumira sa akin. Tapos dumating si Jesus, binigyan ako ng bagong buhay at bagong pagkakakilanlan. Alam mo, walang problema sa sex ang tao, sa droga o sa alak, may problema ka sa pagkakakilanlan. Iniuugnay mo ang sarili mo sa nakaraang relasyon at sa paniniwala mong sinira ng asawa mo ang puso mo. Kasinungalingan yan, panlilinlang lang yan lahat. Ang totoo, karamihan sa tao ay hindi alam kung ano talaga ang pag-ibig. Pero akala natin pag-ibig yon sa relasyon o kasal natin. Tapos nagalit tayo kasi inisip nating may utang sila sa atin dahil tapat tayo, ganito, ganyan. Alam mo, hindi binabanggit ng Biblia ang pagiging tapat sa tao. Sinasabi nito na mahalin ang lahat. Malinaw na sa Diyos lang dapat magtiwala. Sabi sa Biblia, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso, huwag umasa sa sariling pangunawa. Kung ganon, wala kang karapatang umunawa. Pinili mo ako. Kinikilala ko yan. Di ko alam ang pinakamabuti para sa akin. Di ko alam magmahal ng tama. Ikaw ang buhay sa akin. Gusto mong ipakita ang sarili mo sa pamamagitan ko para makilala ka ng iba. Gusto ko ring makilala ka nila dahil naunawaan ko na ang iyong awa sa buhay ko.